Noong ika-2 ng Agosto, 1634, ikinasal si Vittoria de la Rovere, na 12 taong gulang, sa kanyang pinsang buo na si Ferdinando II de Medici, na 24 na taong gulang at siya na ang Grand Duke ng Tuscany. Ang kanilang pagsasama ay bunga ng ambisyon at hindi ng pagmamahalan, at sumasalamin sa mapanganib na laro ng kapangyarihan at lahi na nagbigay kahulugan sa Italia noong ika-17 siglo. Ngunit sa ilalim ng dinastiyang Judean ay may mas madilim na tanong. Ano ang naging kapalit ng ganitong kasal para kay Vittoria mismo? Samahan mo ako upang alamin. Ipinanganak si Vittoria de la Rovere noong Pebrero 7, 1622 sa Palasyong Dukal sa Urbino. Ang Urbino ay hindi naman talaga kilalang pangalan ngayon. Isa itong bayan na may populasyon na 15,000 katao sa gitna ng bansa, silangan ng Florence. Sa likod ng sinaunang pader nito, naroon ang isa sa mga pinakatinatagong lihim ng Italia. Isang halos perpektong bayan na parang nanatili sa karangyaan ng huling gitnang panahon. Noong araw, ito ay isang maningning na duyan ng Italian Renaissance na mayani sa ilalim ng maringal na pamumuno ng pamilya della Rovere, ang parehong dinastiyang pinagmulan ni Vittoria. Dalagang itinadhana para sa dangal at trahedya. Ang pamilyang iyon ay umangat noong ika-15 siglo upang mamuno sa ilang maliliit na dukado at prinsipalidad sa gitnang Italia, tulad ng Urbino. 2 beses naging papa ang miyembro ng pamilya. Si Papa Sixto IV taong 1471 hanggang 1484 at Papa Julio II. Siya ang nag-utos kay Michelangelo na pinturahan ang kisame ng Sistine Chapel noong unang bahagi ng ika-16 na siglo. Pareho silang miyembro ng pamilya della Rovere, kaya ipinanganak si Vittoria sa isang iginagalang na angkan. Ito ay angkan na nag-asawa sa maraming kilalang pamilyang namuno sa Italia sa mga siglo, kaya mataas ang antas ng pag-aasawa sa loob ng pamilya. Ang ama ni Vittoria ay si Federico de la Rovere, at kakaupo pa lang niya bilang Duke ng Urbino nang dumating ang pinakamalupit na dagok ng tadhana. Wala pang 18 taong gulang, pumanaw na siya bago pa man maalala ng kanyang anak na babae ang kanyang mukha. Mga 1 taon at kalahati matapos ipanganak si Vittoria, may mga bulong na inatake siya ng matinding epilepsy. Ang iba naman ay nagsasabing nilason siya at pinagtaksilan. Ngunit anuman ang totoo, ang biglaan niyang pagkamatay ay nagdulot ng madilim na anino sa karapatan ni Vittoria sa kanyang mana. Ang kanyang ina ay si Claudia de Medici, anak ni Ferdinando I de Medici, ang dakilang Duke ng Tuscany mula taong 1587 hanggang 1609. Mahalagang tandaan ito, lalo na sa naging kasal ni Vittoria, dahil si Claudia ay nagpakasal lamang kay Federico noong taong 1620 at si Vittoria lang ang kanilang naging anak bago siya namatay. Sa teorya, dapat sana ay naging dukesa ng Urbino si Vittoria pagkamatay ng kanyang ama. Gayunpaman, komplikado ang pamumuno ng mga babae noong unang panahon sa Europa. May mga bansang pumapayag at mayroon ding hindi sa pagmana ng mga babae. Halimbawa, hindi nagkaroon ng reyna na namuno ang Pransya at ipinagbabawal sa isang babae na magmana ng trono ng Pransya ayon sa sinaunang batas na salik. Sa Italia, mas naging komplikado ang mga bagay-bagay. Sa ilang mga lungsod-estado, talagang walang ideya ang mga abogado kung legal ba na maghari ang isang babae. Kaya naman, matapos mamatay ang ama ni Vittoria, ang kanyang lolo na si Francesco Maria, na buhay pa noon, ay muling kinuha ang titulo bilang Duke. Gayunpaman, dahil wala nang posibilidad na magkaroon pa ng isa pang lalaking tagapagmana, noong taong 1625 ang tumatandang Duke. Hayaan na lang daw si Santo Papa Urban VIII ang magdesisyon sa isyung ito. Dahil sanggol pa si Vittoria, at hindi pa siya pwedeng mamuno ng ilang taon. Nagpasya siya na ang Duchy ng Urbino na matatagpuan sa hilagang bahagi ng malawak na teritoryo ng Papa sa gitnang Italia ay basta na lang isasama sa estado ng Papa. Nang namatay si Francesco Maria, 82 taong gulang, noong taong 1631, kinuha ng papasiya ang Duchy. Si Vittoria, na siya na lang natitirang miyembro ng pangunahing linya ng Della Rovere, ay binigyan ng kabayaran sa pamamagitan ng mga duchy ng Rovere at Montefeltro bilang personal na fiefdom, mga bulsang lupa sa loob ng mas malawak na duchy, sa halip na ang buong titulo. Maliit lang itong kapalit sa pagkakait ng kanyang karapatan sa kapanganakan.
pero ito ang nagpatunay na dukesa na si Victoria mula pagkabata. Namana rin niya ang maalamat na koleksyon ng sining ng pamilya, mga obra maestra, mamahaling alahas, at maraming pinta ni Titian, isa sa mga pinakadakilang alagad ng sining noong ika-16 na siglo at isang maestro ng mataas na estilong Renaissance. Sa kabila ng batang edad, ang malawak at mahalagang pamana niya ang naglagay sa kanya bilang isa sa pinakahinahanap na mapapangasawa sa Italia na umakit sa pansin ng mga dinastiya. Sabik silang makuha ang kanyang yaman at posisyon. Matapos mamatay ang kanyang asawa, muling nag-asawa si Claudia de Medici kay Leopold V, Archduke ng Further Austria, noong taong 1626. 21 taong gulang siya at 39 naman ang bagong asawa niya. Ngayon, tutungo siya para gampanan ang bagong tungkulin bilang asawa sa rehiyon ng Teral, kanlurang Austria at magsisimula ng bagong pamilya. Samantala, naiwan si Batang Vittoria sa Italia. Ang kanyang pagkabata ay hinubog ng mahigpit na mga pader ng isang kumbento sa Grosseto, Tuscany, bayan ng kanyang ina, na napapaligiran ng mga madre. Kahit kailan hindi siya lumayo sa kanyang mga pinsang Medici sa Florence, lumaki siya sa gitna ng kapangyarihan at ambisyon. Gayunpaman, bago pa man niya maintindihan ang kahulugan ng pag-ibig o kasal, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Ipinangako siya sa kanyang pinsan na si Ferdinando II de Medici, ang dakilang Duke ng Tuscany, na unang pinsan ni Vittoria, anak ng kapatid ng kanyang ina na si Cosimo II na namuno sa Tuscany mula taong 1600 hanggang sa kanyang maagang pagkamatay noong taong 1621. Tulad ni Vittoria, maagang namatay ang ama ni Ferdinando, kaya siya ang humalili bilang dakilang Duke ng Tuscany noong taong 1621 nang siya ay 10 taong gulang pa lamang. Sa kabila nito, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng kanyang ina, si Archduchess Maria Magdalena ng Austria, at ng kanyang matatag na lola, si Dowager Grand Duchess Christina. Ang dalawang babaeng ito na nagsilbing magkasamang rehente ang nagplano ng kasunduang maghuhubog sa kapalaran ng parehong dinastiya. Noong huling tag-init ng taong 1634, ikinasal ang 12 anyos na si Vittoria de la Rovere sa 24 na anyos na Grand Duke na nagpatibay ng ugnayan ng dugo, kapangyarihan at ambisyon. Pinaniniwalaan na ang kasal ni na Vittoria at Ferdinando ay hindi pa talaga naisakatuparan hanggang 4 o 5 taon pa ang lumipas. Bilang magpinsang buo mula sa magkaugnay at inbred na mga linya ng dinastiya, may seryosong panganib sa biyolohiya ang kanilang pagsasama, kaya hindi naging madali ang tungkulin nilang magkaanak ng malusog na tagapagmana. Isang anak na lalaki ang ipinanganak at namatay matapos ang ilang araw noong Disyembre 1639 at isa pa ang tumagal lang hanggang mabinyagan makalipas ang 1.5 taon. Sa wakas, isang malusog na bata na magiging si dakilang Duke Cosimo III ang ipinanganak noong ika-14 ng Agosto, 1642. Maingat na pinalaki ni Victoria ayon sa mahigpit na alituntunin ng Romano Katoliko, kasunod ng debotong paniniwala niya. Sa kabila ng malusog na simula, si Cosimo ay lumaking pinakamatinding inbred sa mga Medici. Ang kanyang marupok na katawan at kakaibang ugali ay nagpapakita ng banayad ngunit matagalang epekto ng dinastikong inbreeding. Wala nang ibang anak sa loob ng maraming taon pagkatapos noon. Mukhang malinaw na bakla ang asawa ni Vittoria. Nang maipanganak ang malusog na tagapagmana, inisip niyang natapos na ang tungkulin niya bilang asawa sa pagkakaroon ng anak. Kahit hindi ganito dapat ang takbo ng mga bagay noon. Noong laganap ang smallpox, syphilis, bubonic plague, at iba pang nakamamatay na sakit sa Europa, madalas biglang magkasakit ang mga bata at matatanda at hindi na gumagaling. Dahil sa realidad ng buhay at kamatayan, ang mga makapangyarihang pamilya ay laging may 2 o 3 tagapagmana para masiguro ang pagpapatuloy ng kanilang angkan. Dumating ang kanilang pangalawang tagapagmana sa di karaniwang huling panahon at may mabigat na dahilan. Pagkapanganak kay Cosimo, nadatnan ni Victoria si Ferdinando sa kama kasama ang lalaking alalay dahilan ng kanilang paglalayo. Matagal silang hindi nag-usap hanggang sa tensyonadong pagkakasundo noong taong 1650. Pagkalipas ng 9 na buwan, nanganak si Victoria ng anak na lalaki, si Francisco Maria de Medici, noong Nobyembre 1660.
na may 18 taong agwat sa kanyang nakatatandang kapatid na si Cosimo. Bukod sa kanyang papel bilang ina ng mga tagapagmana ng Grand Duchy, naging kakaiba ang panahon ni Victoria bilang Grand Duquesa ng Tuscany. Ang malabong ugnayan niya sa asawa ay naging dahilan para panatilihin niyang pribado ang kanyang bahagi ng korte. Sila ay dalawang magkaibang tao, kahit palampas sa kanyang sexual na oryentasyon. Si Ferdinando ay isang kilalang tao ng agham at kultura, nagtatag ng tanyag na akademya ng agham at tumulong sa pagtatanggol kay Galileo mula sa banal na Inkwisisyon. Si Vittoria ay kabaligtaran ng kanyang pinsan, isang babaeng edukado at bahagyang pinalaki ng mga madre, na matibay na tagasunod ng Romano Katolisismo. Si Vittoria ay isang Italyano noong ika-17 siglo na tinuring na erehe si Galileo dahil sa kanyang malamig at labis na relihiyosong ugali. Hindi siya gaanong nagustuhan ng mga tao sa Grand Duchy, kabaligtaran ng kanyang tanyag na asawa. Noong taong 1670, namatay ang kanyang asawa sa edad na 59. Iniwan si Vittoria bilang biyudang dukesa ng Tuscany. Sa huling bahagi ng edad niyang 40, hindi na siya mag-aasawa muli. Sa halip, inialay niya ang kanyang buhay pagkatapos noon sa pagbibigay ng payo sa kanyang panganay na anak na naging Grand Duke Cosimo III matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Malapit sina Vittoria at siya, at pinalaki siya ni Vittoria na may parehong matibay na paninindigan sa Romano Katolisismo. Sa mga panahong iyon, ang iskandalo at kaguluhan ay nakakapit na sa hukuman ng Florentine na parang anino. Noong taong 1661, pinakasalan ni Cosimo si Marguerite Louise mula sa sangay ng Orleans ng pamilyang Maharlika ng Pransya, na unang pinsan ni Haring Louis XIV. Sa politika at diplomasya, naging tagumpay ang kasalang iyon para sa mga magulang ni Cosimo na nagpatibay ng ugnayan sa makapangyarihang dinastiya sa Europa. Ngunit ang kasal ay naging isang sakuna, lubos na malungkot at mapait. Palaging hinahamak ni Marguerite ang kanyang asawa sa bawat pagkakataon. Ang kanilang pagsasama ay panibagong kabanata sa tuloy-tuloy na pag-aasawa ng mga Medici at Maharlika ng Pransya. Ang pag-aaway nila ay nagdulot ng lason sa bahay, kaya't napuno ng tensyon at bulong-bulungan ang korte. Ayon sa alamat, minsan lang silang nagsama para gawing ganap ang kasal nila. Ngunit malinaw na taliwas ito sa katotohanang may 3 silang anak, 2 lalaki, sina Ferdinando at Giangostone, at isang babaeng nagngangalang Ana Maria. Si Luisa Marguerite ay nakilala rin sa masamang dahilan dahil sa tangkang pagnanakaw at pagbenta ng ilang alahas ng korona ng Tuscan at sa pananakit ng pisikal. Sangkot ang asawa niyang si Vittoria sa mga pangyayari at hinikayat ang anak na ipaglaban ang sarili. Nakipagtalo rin siya sa publiko at sa mga pagpupulong ng gobyerno sa manugang niya. Dahil sa tindi, naging usap-usapan sa Florence ang tunggalian ng dukesa at dating dukesa. Isang kapanahon ang nagsabi tungkol dito. Ang palasyo ng Awa ay naging tirahan na ng demonyo at mula umaga hanggang hating gabi, puro ingay ng pagtatalo at pagmumura lang ang maririnig. Laging kampi si Cosimo III sa kanyang ina, isang katapatan na lalo lang nagpasiklab sa mainit na ulo ni Marguerite Louise ng Orleans. Ngunit si Vittoria ang sa huli ay nagwagi. Noong taong 1675, isang linggo bago ang kanyang ika-30 kaarawan at matapos ang mga taon ng matitinding pagtatalo at mga pampublikong komprontasyon, iniwan ni Marguerite ang Tuscany at bumalik sa Pransya. Inabandona ang kanyang 3 anak na sina Ferdinando XI, Ana Maria Luisa VII at 4 na taong gulang na si Giangostone. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na halos nakakulong sa isang kumbento at hindi na muling bumalik sa Tuscany. Nang umalis ang ina nila papuntang Pransya noong taong 1675, si Vittoria ang nag-alaga at nagturo sa kanyang mga apo. Ang kanyang mga apo ay nakaranas ng tila mga epekto ng inbreeding, na siya ring dahilan ng mga pagsubok at kahinaan sa sarili niyang kasal. Siya ang nagpasya sa ilang bahagi ng kanilang edukasyon at tiniyak na ang mga pari at tagapagtapat ay may mahalagang papel dito. Kakaiba kung paano nag-iba ang buhay nila dahil sa ganitong pinagmulan. Si Ana Maria Luisa, apong babae niya, ay nag-asawa ng protestanteng Elector Palatin mula kanlurang Alemanya noong unang bahagi ng dekada 1670. Si Giangostone ay lumaking bastos at hindi kaaya-aya at namana ang Grand Duchy ng Tuscany na ikinagulat ng korte dahil sa kanyang magaspang na pag-uugali.
Malayo sa disiplina na maingat na itinuro ni Vittoria bukod sa pagpapalaki ng kanyang mga apo, patuloy na ginampanan ni Vittoria ang isang hindi pangkaraniwang malaking papel sa mga gawain ng estado ng Tuscany. Laging masunurin ang kanyang anak pagdating sa kagustuhan niyang maimpluwensyahan ang takbo ng pamahalaan. Maraming tao ang nagsabi na kakaiba na patuloy na bahagi ang kanyang ina ng Privy Council at may madaling akses sa dakilang Duke. Sa pagpasok niya ng edad na 30 at 40, patuloy ginamit ng kanyang ina ang kapangyarihan sa korte hanggang sa huli ng kanyang buhay. Sa ikinagaan ng loob ng ilang matatandang ministro at politiko sa pamahalaan ni Cosimo III, ang kanyang ina ay naging hindi na gaanong aktibo sa paggawa ng mga pulisya mula noong huling bahagi ng taong 1680 pataas at lalo na nang maisaayos na ang kasal ng kanyang apo sa tuhod. Noon, naipagkaloob na ni Vittoria na ang kanyang bunsong anak na si Francesco ay naging gobernador ng lungsod ng Siena, isang teritoryo ng Grand Duchy. Kalaunan, naging kardinal siya ng simbahan pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na maging papa. Tulad ng dati niyang mga Della Rovere at 4 na Medici, naabot na ni Vittoria ang halos lahat ng layuning pampulitika at ligtas na ang linya ng Medici. Inilaan ni Vittoria ang mas marami sa kanyang mga huling taon sa relihiyon. Madalas bumibisita at nagsisilbing patrona ng maraming kumbento at mga relihiyosong bahay sa buong Florencia at mas malawak na rehiyon ng Toscana. Namatay siya noong 5 ng Marso, 1674 sa palasyo ng Duke sa lungsod ng Pisa, isang lungsod pantalan na pagmamay-ari ng mga dakilang Duke ng Toscana. Nagugustuhan ni Vittoria magpalipas ng oras dito tuwing taglamig at maagang tagsibol dahil mas banayad ang panahon kaysa Florencia. May talaring nagsasabing 6 ng Marso siya namatay. Siya ay 72 taong gulang noon at ayon sa lahat ng ulat, siya ay nagiging medyo mataba na. Sa panahon ng kanyang pagpanaw, inilibing siya sa Basilika ng San Lorenzo sa Florencia. Ang mga ari-arian ng Dowager Duchess sa mga duchy ng Rovere at Montefeltro ay napunta sa kanyang bunsong anak na si Francisco. Ang koleksyon ng sining ni Victoria, kabilang ang napakahalagang koleksyon ng mga painting ni Titian, ay isinama sa koleksyon ng sining ng Medici. Kalaunan, naging bahagi ng Uffizi Gallery ang mga likhang sining dito na inorganisa ng apo niyang si Ana Maria Luisa bilang isa sa unang pampublikong art gallery sa Europa. Pagkatapos ng kanyang sariling pagkamatay noong taong 1743 sa kasamaang palad para kay Victoria, ang kanyang paniniwala na ligtas na ang dinastiyang Medici ay napatunayang trahedyang mali. Ang kanyang pinakamatandang apong lalaki, si Ferdinando, ay namatay noong taong 1713, mas nauna sa kanyang ama matapos ilang taong hindi nagkaanak sa kasal. Nang namatay si Cosimo III noong taong 1723, pumalit sa kanya ang bunsong anak na si Gian Gastoni. Siya rin ay walang iniwang tagapagmana at sa kanyang pagkamatay noong taong 1737, nagtapos ang House of Medici, isa sa mga pinakabantog na dinastiya sa Europa. Ginawa siyang huling Medici na namuno sa Grand Duchy ng Tuscany. Salamat sa panunood ng video tungkol kay Vittoria della Rovere. Sana naging interesante ito. I-share ang opinyon ninyo sa kanyang buhay sa comments. At kung gusto pa ng videos tungkol sa ibang Medici, sabihin din sa comments. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para mapanood agad ang aking videos. Salamat din sa lahat ng miyembro na makikita ngayon sa screen. At kung gusto ninyo ng dagdag na content, maagang access, at marami pang iba, siguraduhin tingnan ninyo iyon. Iyon lang mula sa akin. Magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.